Dear Nicole and Diego, itago niyo na lang po ako sa pangalang Donna, isa sa napakarami ninyong tagapakinig na aminin man nila o hindi, siguradong napagod nitong nakaraang holiday season. Nakakapagod naman po talaga. Sumakit po ang mga paa ko kakapila para magbayad sa mga napiling regalo. Nangalay din po ang mga kamay ko sa kakaluto. Hindi lang po katawang lupa ko ang napagod. Nalungkot din po ang puso ko. Kaya naman po ako sumulat sa inyo kasi gusto ko po sanang ibahagi yung saloobin ko. Feeling ko po kasi maraming makaka-relate. Panganay po ako sa aming magkakapatid. Retirado na po ang mga magulang ko sa trabaho. Simula po nang makapagtapos ako ng pag-aaral, ginawa ko na pong misyon na pagginhawain ang buhay ng magulang ko at alalayan yung mga kapatid ko na kailangan ng tulong. May mga kapatid po kasi ako na kahit mas nakakabata sa akin, nag-asawa na. Gaya ng mga nagdaang Pasko, gusto ko po masaya ang lahat. Ako po ang nag-decorate ng buong bahay para magmukhang Pasko. Ako din po ang nagplano at nag-isip ng lahat ng mga ihahanda. Sinigurado ko po na lahat ay may regalo sa ilalim ng Christmas tree. Simula po sa lola ko na buhay pa hanggang sa pamangkin ko na sanggol pa. Meron pa nga po akong padamit na pula noong Pasko para pare-parehas po kami. Nung bagong taon naman, may pa-t-shirt pa ako. Hinanda ko po lahat. Nalungkot po ako kasi wala man lang nakaalala sa akin. Habang lahat po sila nagbubukas ng regalo, ako po wala man lang binuksan. Wala man lang pong nagbalot kahit isang pares ng medyas o isang tumbler. Wala din pong nangamusta sa akin kung napagod ba ako sa lahat ng preparasyon na ginawa ko. Wala din pong nagpasalamat dahil muli nagawa ko na namang merry and bright ang Pasko para sa aming lahat. Kahit nakakalungkot po ng slight, gagawin ko pa din naman ang lahat ng ginawa ko ngayong taon sa susunod na Pasko. Wala naman pong gagawang iba kung hindi ako. Magbabalot na lang din po ako siguro ng regalo para sa sarili ko. Salamat po sa pagbasa ng sulat ko at sana po ay naging masaya ang Pasko ninyo. Naway lalo pa kayong pagpalain ngayong 2025. Ang inyong tagapakinig, Donna. Hi, Donna. Nakakalungkot. We feel you. Yeah, ano yan a breadwinner sa kwento ng Mahiwagang Burnay. Oh. Eksena talaga yun ng mga ng mga giver. Pero tingnan mo si Donna, no. Obviously kahit na napagod siya yung puso niya yung napagod gagawin niya pa rin ulit. Tama. Kasi nasa sistema niya talaga Yes. 'di ba? At ikaw yan yan ka Yan ka. Oo. Yan ka and you find joy in it. Meron lang talagang siguro meron lang talagang ikaw trigger. Alam mo naman kapag kasi panahon ng Pasko, lahat ng mahirap parang mas mahirap. Lahat ng kanta mas malungkot. Yung lamig parang extra. Lahat extra. Commercial na mas nakakaiyak. May ganun kasi siyang feels Kaya kung ano man yung nag-trigger sa'yo, kaya ganyan yung naramdaman mo. Well, valid naman yung nararamdaman mo. Nakakapagod naman din talaga. Diba? But it is your choice and it is you. Tama. Diba ako para sa akin hindi ko babaguhin yan kasi Correct. feeling ko mas magiging malungkot ka kapag ka yung pina-feel mo sa kanila. Yung hindi ko na lang lahat gagawin. Walang pa-t-shirt. Walang magaganap na walang regalo si Lola hanggang sa bunso. Hindi mas malulungkot ka. Tama. Mas malulungkot ka nun. 'Di ba? This is more of a reminder for others. Baka lang po nakakalimutan po ninyo yung giver sa loob ng bahay ninyo. For Donna, obviously she will still do it.
Aha. Sabi niya, hindi naman siya lungkot na lungkot eh. Sabi niya, nalungkot man ako ng slight. Aha. Gagawin ko pa rin talaga ito. Kasi may isip mo talaga yung sarili mo. Kaya wag mo rin kakalimutan yung sarili mo. Correct. Yun din talaga yon. Kapag kasi tayo po ay nagbibigay, oo, masarap magbigay. Oo, masarap mag-share. Pero we do not forget ourselves. Lagi natin sinasabi yan. We cannot drink from an empty cup. Ayan. Diba? Hindi ka uulitin ko to. Kapag ka ikaw ay nakasakay sa isang eroplano, palibasa natutulog ka na habang nagde-demo yung mga steward and stewardess. Diba? Anong sinasabi nila? Kapag ka nagkaroon ng emergency, bago mo tulungan yung iba, tulungan mo muna ang sarili mo. Dapat ikaw mismo meron kang oxygen mask. Kasi paano mo nga naman naalalayan yung mga iba, diba? Kung ikaw mismo hindi ka nakakahinga. Ayan. So that is a lesson for you. Do not say goodbye to being a giver. Tama. Kasi that's you and you are happy doing it. Oo. Ganyan. Pero wag mo rin itong lesson na hindi mo rin kakalimutan yung sarili mo. Correct. Kaya ako, Jegs, kahit na walang magbigay sa akin ng regalo na gusto ko, binibili ko na siya agad para sa sarili ko. Kasi deserve ko yun. Yes, Kumbaga, tama. Hindi, parang I do not expect other people to give to me. Kung meron silang ibinigay sa akin, edi maraming salamat. Pero pwede ko na lang regaluhan yung sarili ko. Kasi alam ko rin naman na kailangan ko to para maging masaya. Kasi kung ako mismo ubos na ubos, 'di ba? You can't give what you don't have. Oh. Ang mangyayari sa akin dyan, Jigs, mainit ang ulo kong nagbibigay. Ba't ko kailangan magbigay dyan? Hindi siya mabait, di ba? Ang dami diba? ng rason. Ang dami ng rason eh. Pero hindi eh. Kailangan ko muna alagaan yung sarili Well, ko. if you are really a giver, isa sa mga dyan is hindi ka hihingi ng kapalit. Hindi. Kasi- Hindi siya requirement. Oh, so the joy kasi is in In your heart, giving. deep within na nagbibigay ka. Correct. Totoo. So kasi pag nagbigay ka tapos Expect ka ng- expect ka ng kapalit, that's not giving eh. Correct. Ano yun eh. Show off yun. Oo. Or, utang na loob. Oo, yan. Yan, ganyan tayo eh. Oo. Parang, nagbigay ako sa'yo ha. So, Oo. expectation, may bibigay ka din sa akin. Ayan. Yan yung, feeling ko, isang toxic na trait meron yung mga Pilipino minsan, yung utang na loob eh. Ganyan. Oo. Hindi. Kahit sa Bible nga sinasabi pag nagbigay ka at kinakuha mo na ngayon dito sa lupa yung gusto mong reward, wala ka ng reward dun sa langit. Ala ka. Diba? Tayo dyan. Oo. Hindi kasi God knows what's in your heart Yes, eh. oo. Ano ba dahilan bakit ka nagbibigay? Tama. Para ba mag-show off na masasabing, ay, taga-bigay talaga yan eh. Oo, diba? Or talagang kasi gusto mong, it's in your heart, in your system to share. Correct. Diba? Oo. At masaya yung feeling na yun and that in itself is a reward. Diba? Na ikaw ay nagbibigay. So ang lesson lang talaga ulitin namin para sa'yo, Donna, is wag mong kalilimutan yung sarili mo. Correct. Para kung man hindi man sila nakapagbalot ng anything for you, at least alam mo sa sarili mo. Sabi mo nga, 'di ba? Yan. Ako na lang magbabalot para sa sarili ko. Hindi gawin mo para sa sarili mo. Pero again, this is a reminder ha, hindi na kay Donna kasi Donna, alam mo na yung lesson diyan eh. Doon sa mga iba. Ayan. Hindi po porke hindi nagrereklamo yung tagabigay sa bahay ninyo, 'di ba? Hindi po porke ginagawa nila lahat ng kailangan nilang gawin, ibig sabihin nun kalilimutan na natin sila. Tama. At hindi naman lalo na yung mga givers yung mga giver usually, sila yung kahit papaano meron din talagang extra. So ibig sabihin, wag mong iisipin na ay madami naman siya niyan eh. Oo, tama. Hindi ko na kailangan bigyan yan. Hindi, iba pa rin yung kapag kami nagbigay sa'yo, Correct. promise. Yung naalala ka niya. Oo. 'Di ba? Isa sa mga kunyari, meron akong may nagbigay sa akin. And para sa akin, it's very functional. Binigyan niya ako ng isang pack ng tissue. So hindi ko alam kung regalo niyo to sa lahat. But nung nakita ko siya, sabi ko, oh my God, binigyan niya ako ng tissue. Ang saya-saya Kasi grabe ka daw umiyak eh. Sa 1 year supply mo na yun. Diba? So it's very functional. Kasi totoo naman. Tama. Oo, kaya kong bumili ng tissue. Pero iba pa rin yung may nagbigay. Kaya nga tingnan mo ano yung example ni Donna, diba? Medyas. Correct. Wala man lang nag-isip sa akin, magkano lang ang medyas. Madami namang medyas na mura. May mga medyas na mamahalin, meron mga medyas na mura. Pero in example niya yun, kasi madali siyang iregalo. Hindi mo ikahihirap kapag nagregalo ka ng medyas sa isang tao. Correct. So yun yung sinasabi natin, huwag nating kalilimutan. The givers. Ito din yung gusto ko makita ni Donna na perspective na
Kaya ka patuloy na nagbibigay dahil binibigyan ka rin din. Meron Lord. ka rin. Ayan. Meron ka Kaya rin. natutuloy-tuloy mo siya. Yung Correct. mga giver, pinuprovide din, hindi man doon sa pinagbigyan, pero sa ibang paraan. Like for example, kay Nicole, she's a giver. Kay Boss Leo, Leo Bungaling is a giver. Pero sa ibang paraan, binibigay din. Binabalik. Oo, Oo, binabalik. yung sa kanya, Ayan. yung para sa kanya. Oo, nagiging channel lang tayo to give eh. And it's also a reminder for everyone na bakit parang kulang, parang wala akong masyadong naibigay sa ibang tao, ganyan. Baka kasi tinago mo. Hindi totoo. Hindi kasi kailangan ganun po yung ganun po yung circle of life, Tama. 'di ba? Na para maging dumaloy ang grasya, 'di ba? Ibinibigay po, sineshare po 'yan. Interconnected tayo correct, lahat eh. 'di ba? Hindi po 'yan sinosolo. So kung halimbawa, wala masyadong ganap sa buhay mo, baka may kakulangan din sa pag-share. O dahil 'Di madamot ba? ka nga. Correct. Kasi puno na yung kamay mo, di ba? Yes. Yun yung Example. analogy natin Perfect last time, example. Ano bang maganda, di ba? Ito na lang. Yung bigay sa akin Ferrero ng bisita natin si Jose. Galing sa US of A. Ayan. Kunyari, binigyan niya ako ng isang ganito. Kunyari, 10 yung hawak ko na ganito. Papaano ko mabibigyan ng panibagong Ferrero? Di ba? Kung hindi mo ko rin to ibibigay kay Diego. Di ba? Tama. Totoo. Correct. So that's it. Payong. 10 yung hawak mong payong. Paano ka bibigyan ng bagong payong kung hawak mo siyang lahat? Hindi mo diba? binibitawan. Bitawan mo. I-share mo siya. So dapat para fluid yung blessing na dumadating, ibinabahagi mo rin sa iba. Ayan. Tsaka dadating, alam mo parang talaga siya, God really provides in so many ways. And I'm sure lahat tayo may ganyang klaseng kwento sa buhay natin na ako yung always kong perfect example, yung nanay ko talaga Kasi yung nanay ko talaga, isipin mo 4 kami magkakapatid. Kung ako nga, hindi ko hanggang ngayon, hindi ko mawari. Hindi mo arok. Hindi ko maarok. Hindi ko mawari, hindi ko maarok kung paano niya nagawa. 4 kaming magkakapatid. Na na sabay-sabay na nag-aral. Private school pa. Private school. Isa lang ang hindi nakapag-private nung high school kasi nag-science school siya dahil matalino yung anak yung kapatid kong bunso. Yun lang yung naging experience na nakapunta siya sa isang public kasi nga science school. Pero itinawid siya ng nanay ko at hindi ko makalimutan talaga, Jegs, dito. Yung talaga very vivid in my memory. Yung payslip ng nanay ko na ang natitira 200 pesos. Talagang pinakita niya sa akin 200 hanggang ngayon. At my age, ang dami ko nakakalimutan, di ba? Hindi ko makalimutan yun. Yung payslip na yun. Yung payslip na 200. Tapos lagi niya sinasabi yun sa akin dati. Ang pinakamadaling problemang solusyonan ay ang problema tungkol sa pera. Talagang parang, paano yun? Lahat tayo kailangan natin ng pera. Paano bakit madali? Pero totoo eh. Sabi niya laging may nagpo-provide, laging naibibigay. Laging meron. Pag hindi ka talaga madamot, parang halimbawa, dumating ka sa panahon na walang-wala ka, magugulat ka na lang, meron yung hindi mo ine-expect. Hindi mo talaga ine-expect. And then, kung tayo po, marami tayong nirereklamo sa life, marami pong mga ganyan na hindi natin dinasal, pero binigay po sa atin. Sometimes kasi we complain too much about things that we didn't get. Lord, di mo naman sa akin binigay ito eh. Ito yung gusto ko eh. Ayan. Wait lang, merong binigay sa iyo si Lord na hindi mo naman pinagdasal pero binigay niya sa iyo. Correct. Nakakalimutan natin 'yon. Masyado kasi tayong naka-hook doon kuminsan na yung will natin gusto natin yung masunod eh. So pag will kasi ni Lord iba eh. Correct, o, kagaya na lang yung nakwento kong last time na hosting na hindi talaga natuloy dahil nga yung cellphone kinuha ng anak ko. Pero at the end of the day, may nag-email, may endorsement correct. ka. At higit pa ilang times 4. Diba? Doon sa hosting na, if you didn't catch that story, ang eksena nun, merong hosting inquiry kay Diego. Hindi niya nabasa kasi yung phone nasa anak niya. Madaling araw kasi emergency correct. So, syempre nakakahinayang. Hosting yun eh. Minsan lang yan. Diba? At December kung saan ang daming events. Yes, oo. Pero,
hindi naman meant to be, Oo. hindi talaga nangyari. Hindi na rin nag-dwell si Diego Correct. sa sama ng loob na ba't Oo. hindi ibinigay to sa akin. Oo. Yung pala, 'di ba, the next day ba yung email? The same day. The same day, on the Oo. same day, he received an email na meron siyang endorsement na 4 Oh, months. so times 'Di 4 ba? ang binigay Times ni Lord. 4. Yan yung sinasabi nating literal na siksik, liglig at umaapaw. Yes, oo. Ganon, 'di Pero kung ba? halimbawa, pinagalitan ko yung anak ko, pinagsabihan ko naman kung ano-anong salita. Oo, pinagsalitaan Diba? mo ng masasakit, 'di ba? ng mga bagay-bagay. Correct, oo. Hindi natin sure. Oo. Pero yun talaga eh. So God will provide. And to Donna, back to you. God will continuously provide for Yes, you. oo. Just hindi mo lang din talaga kakalimutan yung sarili mo Oo, in the yeah. process. And yung may mga ganyan na papitik-pitik kang nararamdaman. Aha. Normal lang, yung tao lang Oo, naman tao tayo. lang tayo, eh. oo. Nakakaramdam din talaga tayo ng awa sa sarili. Nakakaramdam din talaga tayo ng pagod. Correct. Totoo yun. Mapapagod ka eh. Pero gagawin mo at gagawin. So, normal lang yan, yung nararamdaman mo. Hindi abnormal para sa iyo yung nararamdaman mo. Tama, sabi ko lang sa ingat ka. Bakit? May lumilipad na langaw. Kaya nga, Baka nakalala pumasok na sa bibig ko. bunga. Actually, kanina ko pa siya concern. May langaw dito sa loob ng Hindi kasi, Jegs, alam mo dati, Oh. nakalunok na ako ng ganyan. Kulisap. Sa laki ng bunganga, ba't may langaw dito? Nakakaloka naman itong langaw na to. Di ba? O yun. O basta ang pinaka-importante sa'yo, Donna, magtrabaho ka na maigi at Correct. maayos ngayong buong 2025. Tuloy mo lang yung magandang ginagawa. Oo, dahil masaya nga naman yung ginagawa mo. At Sa malay totoo mo, lang. yung mga taong pinagbibigyan mo, darating yung panahon na ma-realize din nila at matuloy-tuloy yung gawain, gagayahin din nila. Ay, maganda yan. Oo, hindi mo alam na ikaw pala din ang inspirasyon Correct. din nila. Totoo. Na pag nagkaroon na sila ng sarili-sarili nilang mga pamilya, maalala nila yung tita Donna nila. Oo. Yung tita Donna ko, lahat kami pare-parehas pag Pasko eh. Oo. May regalo mula aso hanggang ano. Oo, kasi may mga mindset kasi tayo kuminsan ng mga tao na pag yung giver, hindi mo nabibigyan kasi marami na siya, may ganun eh. may Diba? ganon. Like for example, yung kay Princess, nung nangaroling. Oo, yung anak ko bakit na ko nangaroling. Bakit ko bibigyan? Classic talaga yung kwentong yun. Ba't ko bibigyan yung yung anak mo, bakit kita bibigyan mas mayaman yung nanay mo sa akin? yung mga ganong pag-iisip ng mga Oo. tao, hindi naman nila ibig sabihin na hindi ka bibigyan. Pero inisip kasi May nila, mindset lang sila na meron na siya eh. madami ka na. Oo. Parang ang hirap mong regaluhan. Oo, Yan. pero hindi po yun totoo. Madali lang po talagang regaluhan ng mga givers. Oo, yan. Minsan lang din talaga because they have what they need. Hindi na lang din talaga nila minsan kailangan Oo. siguro, 'di ba? Oo. So yung ganon. Siguro, Hindi kailangan. Hindi nila alam Oo. paano regaluhan. Yun Oo, talaga, yung ganun. nakikita ko. Pero pwede. Dahil hindi po lahat ng tao ay meron ng lahat. Oo. Wala pong ganun. Regaluhan mo siya ng ganda. Mali Yeah. mo. Mali mo may bigay ka. Well, the best na maririgalo mo is a prayer. Totoo yan. At kapag ka sinabi mong I will pray for you, ito ha, Oo. sino, aminin nyo na. Aminin nyo na. Sino po sa atin noong 2024, the past years, Oo. yung meron tayong kaibigan na problema, meron Oo. tayong nabasa na caption na Oo. may pinagdaanan, tapos ang reply natin, I will pray for you. Sino sa kanino ang talagang aktual na nagdasal? Tanong, pinagdasal mo Kaya ba talaga? Yung totoo! Sino po ang aktual na nagdasal? Pero that's the best, ha? Yeah. Kaya nga ako nang ipagkaibigan ako sa mga mga parig at mga pastor. Ayan. Kasi yun yung pwede nalang ibigay talaga. Tama. Matinding prayer. Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This song is brought. At syempre, shoutout natin ang ating first bisita for 2025! Sino nandyan? Hinahanap kayo dito, pinaghahanap kayo dito ni Jose. Tinatanong niya kung sino sino ba? Si Boyet ngayon. Si Boyet ngayon na naka-duty. Si Boyet. Oo. Wala si Papa P. Wala si Yo. Wala pa, wala. Ay, si Boy. Ito si Boy P. Boy P ba? Si Boy P tsaka si Boyet. Ayan, yan. Mga bisita natin. Una po namin bisita ngayon 2025. Yan. At naniniwala kami ni Diego na bongga silang buena mano. At saka, Diba? ang alay si Kumikinang. Kumikinang na alay na.
O, kita mo. Oo. Parang kakulay ng mga ginto ni... Conay Mayet de la Rosa Fine Jewelry. At ito nang malupit, Jigs. Alam mo talagang alam mo talagang yayamanin na nagbigay. Bakit? Correct. Ganito ang size ang ibinigay sa akin. Normally kasi yung 3 lang. Yung meron sa 7-Eleven. Correct. Swerte na kung meron ng 6, di ba? But no, madami, Ayan. magandang senyales, di ba? So welcome to Love Radio. Welcome. Yan si Jose daw po. Ito, yan si Ayan. Jose. Si Ayan, Jose. Ayan. sumulat yan sa Mahiwagang Buray na feature yan sa podcast yan. Natuto na hindi ko talaga mawari kung paano natuto talaga sa amin ni Christopher to ng Tagalog. I don't know if you remember that story kasi ang dami natin mga tambalanista, they remember a lot of stories. So ito yung isa sa mga natuto siya ng magtagalog nang dahil sa amin ni Christopher. Kakapakinig, ganyan. So, welcome to Love, Jose. Ayan. Yan. At kahit po umiwas po kayo, Daddy, focus pa rin po kayo ng camera. So, wag na po kayo magsiksikan dyan. Wag na po kayo magsiksikan. Makikita po rin po kayo. Ayan. So, kasama niya yung kanyang, Family. Osorio family of from Taytay. Taytay. Yan, 'di ba? Si Mami Sheena, si Mariel na makinis, ayan, si Daddy Ariel, and si Coco na yayamanin. Yan. So yan po yung mga bisita namin for today. Ayan, Nakakatawa. Welcome to Love Radio. Si Jose Yan. straight from US. Yan, ganyan. Oo. Buti nga may ganito pa. Kasi kadalasan kapag pauwi na, di ba? Hindi ko makakalimutan ko. I don't know if you've heard this story. So meron kaming isang tambalanista galing ng LA. So nung bumisita siya dito, last day niya bago lumipad pabalik ng LA. So sabi niya galing daw siya ng LA. Hindi kami makapaniwala. Paano ang pasalubong? Jigs, otap. Shingaling. Sabi ko ba, galing kang LA, yung totoo. Bakit otap yung pasalubong mo sa amin? Hindi naman ako nagrereklamo, pero... yan. So, ibig sabihin po, dun sa mga nakakapanood din po sa amin sa ibang bansa, pwede nyo rin pong maging part of your itinerary. Yes. If you get to listen to Love Radio, diba? Yung mga programs dito, gawin nyo pong part of your itinerary. Ang bumisita dito sa stasyon. Please do drop by. Oo. Hindi naman namin kayo pinupuwersa na mag-alay, pero nasa sayo po niyan. Pag wala po kayong alay, Hindi po kayo natatandaan, tsaka wala pong ganitong airtime. wala kayong exposure. Walang ganitong pag-focus, may split screen pa. Walang ganyan. Tsaka natatandaan, yung nagbigay na isang tray ng Ferrero. Ganon ang mga eksena. Pero maganda, di ba? I mean, lalong-lalo na kung OFW ka, tapos nalulungkot ka, tapos yung Love Radio yung nagtatawid sa'yo. Di ba? Yun yung magandang gawin po ninyo. Kung uuwi kayo ng Pilipinas, gawin nyo pong itinerary. Pero maganda po yung ginawa ni Daddy Ariel na nag-scout muna or nagtanong. Chinek muna. Kasi ito po ang katotohanan. Minsan meron tayong gustong surprise na gawin, tayo po ang naso-surprise. Katulad na pumunta dito si Daddy Ariel, wala pong mga DJs, pero naka-live. Diba? Wala pong live noong December. Iilan lang po kaming naka-live talaga. So, if you want to visit, mas maganda you drop a message sa DJ. Magtanong po kayo kung nandiyan po kayo ng ganitong date and ganitong oras. Kasi meron din pumupunta ng weekends. Wala din po kami lahat. Sabay-sabay ng weekends. Yan. Ganun. Yun. Welcome and thank you for visiting. I hope you had fun. Yan, nag-enjoy. Kami po exit na. Happy New Year. Salamat. Happy New Year. Bye everyone. Babush. Thank you, ma'am.